Yan, may repair nga pala ako na combo repair. Palit ng LCD, charging port, tapos sira din yung kanyang battery. Yung fuse ng kanyang battery kailangan ding ayusin. Sa time na nga na yan, tinanggal ko na yung charging port at nililinisan ko na din. Yung unit nga pala na yan, hindi yan pagawa sa akin. Bali papagawa sana sa akin, kaso yun nga, maraming sira. Kaya parang nag-decide na lang yung may-ari na ibenta niya na lang sa akin. At ayun, sa akin naman, mahilig akong magbuo ng unit na pambenta kasi hindi pa naman ganun ka lakas yung pagre-repair ko. Mga customers ko lang madalas mga kakilala ko at mga kapitbahay namin kasi wala pa rin naman akong physical na yun talagang shop. Nagawa lang ako dito sa bahay. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi pa ako ganun karunong na replacement lang. Bali nagto-troubleshoot na rin ako ng motherboard. Yun nga lang, hindi pa rin naman ako ganun ka pro katulad ng iba. At kakaunti pa lang din yung gamit ko. Pero yun nga, kung ano yung ginagamit kong gamit ngayon, yun, parang minamaximize ko na lang din yung usage na kagaya ng yung schematic. Pag minsan ginagamit ko din siyang power supply para makita yung shorted components, ganun. At mahilig ako magbuo ng cellphone kasi pagka hindi ganun kadami ang customer, parang siya yung isa sa mga nagiging sideline ko. At least meron akong alam ko na kikitain sooner basta naka-standby lang yung maayos na unit, naka-post, at meron din akong mga katulong sa pagbebenta. Bali binibigyan ko na lang sila ng commission, binababaan ko yung presyo, tas bahala na silang magpatong. Sa totoo lang, sa ganitong diskarte masasabi ko na mas okay kung pampa-parts out ko siya kasi mas malaki ang pwede kong kitain. Sa kabilang banda, hindi ko rin naman masasabing 100% na magagamit ko din yung mga pyesa na yan kasi hindi naman as a technician at saka user din ng device, hindi ko rin naman masasabi na limitado lang yung units o yung nire-release na klase ng cellphone ngayon. At katulad yan, hindi na rin yan bagong modelo, bali matagal na model na rin yan ng cellphone. Kaya hindi ko rin magagaranti na magagamit ko rin yung pyesa na yan, kaya may stock lang. Kaya mas iniisip ko na mapakinabangan na ibenta. Diyan sa part na yun, nilalagyan ko yan ng UV light. UV light mask pala, para mas ma-secure ko yung pagkakadikit ng charging port. Mabalik nga pala tayo. Yun nga, hindi ko rin naman magagaranti kasi na magagamit ko rin yung pyesa na yan. Kaya instead na ma-stock siya dito sa bahay, binebenta ko siya ng bagsak presyo kasi hindi rin naman ganun kayayaman yung mga tao dito sa amin, mga taong nakapalibot dito sa amin. Kaya nagpo-provide ako ng kahit papaano affordable na unit sa mga kapitbahay namin, sa mga kakilala ko, mga pang-backup phone nila halimbawa, o pampagamit sa bata. Yan. Kahit yung presyo niyan ay halos kapresyo lang nung pagpaparepair ng LCD. Sabihin natin mga nasa 1 to or 1.5 kasi BBY 11 lang yan. Walang problema sa akin kahit kumita ako ng nasa 500 or less than. Malaking bagay na rin yun sa akin kasi yung skills ko naman ng ginamit ko doon. Although bumili ako ng pyesa, yung sa LCD niya, pero basta maibalik ko yung aking puhunan at tumubo ako kahit konti,
at least nagkakaroon ako ng ng paraan para makapag-provide para sa sarili ko, sa mga gastusin ko, lalong lalo na nag-aaral ako sa school. So diyan sa part na yan, tinanggal ko na yung fuse, tapos i-jinamperan ko na rin siya. Pagkatapos nga pala niyan, ikakabit ko na rin yung LCD. Medyo matrabaho, maraming gawain, kasi kung sakali na ipapagawa nga din naman yan, siguro mas malaki pa yung magagastos ng may-ari kumpara sa presyo kapag ibebenta ko yan. Sa kabilang banda, yun nga, nang masasabi ko na parehas na lang din kaming nakinabang kaysa sa may stock sa kanilang bahay. Di nagkaroon na sila ng pera, kasi hindi ko rin naman masyadong binababaan din ang bili ng mga defective phones. Parang naging considerate din naman ako sa mga suki ko, mga nagpapagawa sa akin at nagbebenta sa akin ng unit na na hindi ko tinetake advantage na sa akin sila magbebenta, kaya bababaan ko. Ayoko kasi nung makuha ko nga ng isang beses yung yung unit na meron sa kanila sa pagpapagawa, magpapa-repair sa akin or sa pagbebenta sa akin ng unit. Pero ang sinisecure ko kasi doon yung tiwala nila sa akin na nandun pa rin yung yung parang kagustuhan nila, willingness nila na bumalik sa akin, dahil ayun, hindi sila naagrabyado. Tapos at the same time, syempre ako, yung tutubo din ako, hindi naman yun lugi, kasi nagtatrabaho din naman ako para kumita, magkaroon ng baon sa school, makabili ng pagkain ko, kasi syempre nakakahiya din naman na lagi akong aasa sa kapatid ko. Kay mama, si binibigay ni mama, si mama halos di na rin makapagtrabaho, kaya yun, kahit pa paano sa mga pansarili ko na gastusin, sinusubukan ko mag-provide. Sa part na yan, ikinabit ko na yung LCD at nang tinignan ko na rin kung nagcha-charge siya, tapos nakita ko naman na okay, nagcha-charge siya. Tapos tiwala rin naman ako sa LCD na ikinabit ko, kahit hindi ko pa natatry yung touch, ay ikinabit ko na rin yung mga tornilyo kaagad, especially doon sa may charging port, kasi nang gusto ko siyang i-charge habang kinakabit. Kinabit ko na rin yung top cover. Doon nga pala sa sa nag-comment nung nakaraan sa video ko, hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin mo sa comment mo na technician or pang junk shop. Doon sa pang junk shop, alam ko ini-insulto mo ako doon sa part na yun. Yun nga pala yung video na nagpost ako nung video na nasa shop ako nung nag-OJT ako. Yan ay shop ng cellphone repair, pero hindi pa ganun ka-advance yung mga gamit. At the same time, yung may-ari hindi pa rin ganun kalawak yung knowledge pagdating sa repairing. Actually, masasabi ko na when it comes to troubleshooting sa motherboard, masasabi ko kahit pa paano mas lamang ako sa kanya ng konti. Pero sa kabilang banda, sa ibang mga aspeto ng electronics, kagaya ng repairing ng laptop at saka pagbibuild ng computer, yun, marami ako natutunan sa kanya. Anyway, dun sa nag-comment na yun, na sinabi niya na Techtomer daw ako, Techtomer at saka pang junk shop. Sa Techtomer, di ko alam kung ano yung gusto mong sabihin dun. Although alam ko yung meaning niya, pero kung i-analyze natin mabuti, Techtomer, technician na customer, ganun ba yun? Na kung sasabihin mo naman na kung technician na customer, yun ba ay kukuha ako ng unit, subukan kong ayusin, at pag di ko kaya ipapasa ko sa iba, parang ako lang magiging middleman ng pagre-repair. Meron akong customer, tapos ipapasa ko sa technician, kaya parang technician na customer. Or yung ako'y customer na nagsusubok, napipilit na maging technician dahil nagdi-DIY ako. Hindi ko alam kung anong gusto mong sabihin doon, pero anyway,
hindi rin naman ako nagagalit kasi yun yung yun yung pananaw mo, paningin mo sa amin, kung sa akin kasi minamata mo ako. Pero yun nga, okay lang sa akin kahit anong sabihin mo. Actually na-inspire pa ako na magpatuloy, na alam ko na hindi naman ako habang buhay na ganito. Sinisikap ko matuto, self-taught lang lahat ng bagay na natutunan ko, at salamat pa rin kasi lalo mo akong inspire na mas mag-aral, matuto sa sarili kong pamamaraan, kasi simula't simula ako lang mag-isa ang nagturo sa sarili ko sa kung ano man ang nalalaman ko ngayon. Syempre credit pa rin dun sa mga sa mga materials na na ginamit ko noon, yung sa YouTube, pagkuha ng ideas, pagbili ko ng mga sirang units, at pagbabasa ko sa Google, yung sa in-apply ko na lang sa repairing hanggang sa matuto ako. So yan lang, peace out.